Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magbabahagi tayo ng dalawang kwento mula sa dalawang sender. Pero bago tayo magsimula, merong nag-comment na kung pwede, dahan-dahanin ko lang daw ang aking pagnanarate. O sige, pagbigyan po natin si Mama. Ibalik natin yung mga nakaraan. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig sa programang ito, lalo na sa ating butihing narrator, Sir Alex. Ang kwentong matutunghayan ninyo ngayon ay hango sa tunay na pangyayari, karanasan nila Manang Agustina, at nangyari ito dekada 60 pa, kung kailan bata pa si Manang, edad na sa mga 7 taong gulang. Ito pa rin po yung lugar sa dati kong kwento na ang pamagat ay Akod. Sila pa lang ang nakatira sa naturang lugar ng mga panahon na yon. Base sa kwento, mula sa isang lugar sakop ng Leyte, lumipat ang lolo at lola ni Manang Agustina sa isang liblib na lugar, katimugang bahagi ng Mindanao. Namamahagi kasi ang gobyerno ng lupain at isa ang lolo at lola ni Manang sa mga nabahagian. Malalawak ang lupain sa Mindanao at mayayabong na talahib lamang ang nakikinabang. Walang nagmamay-ari nung time na yon. Hanggat kaya mo raw linisan ay mapapasa inyo umano yun. Ganun daw noong panahon na. Kaya ang nakuhang lupa ng lolo at lola ni Manang ay medyo malawak din talaga. Balipito kasi ang mga anak nitong lalaki at isa ang babae. At lahat ay tulong-tulong sa paglilinis kaya hayon. Malawak din talaga ang napasa kanilang lupa. Isa sa dahilan kung bakit maraming taga-ibang lugar, partikular mula sa Kabisayaan, na dumayo sa Mindanao matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay upang mabiyayaan din ng lupa. Sa lugar na ito ipinanganak at namulat si Manang Agustina. Maliit lang ang bahay na itinayo ng mga magulang niya sa lupang namana mula sa lolo at lola. Wala silang mga kapitbahay doon at walang kuryente. Ang gamit nilang tanglaw sa dilim, lampara at sinag ng buwan kung hindi maulap ang kalangitan. Sobrang tahimik ng lugar. Imagine nyo na lang mahigit 24 hektaryas ang lupang hinati-hati sa magkakapatid bilang mana. Kaya naman wala talagang makikitang kapitbahay sa malapit. Tapos puro talahib at mga punong kahoy ang matatanaw. Kaya naman sabi pa ni Manang masaya na sila kung may bagong baterya. Masaya rin pagsapit ng gabi kapag merong maliwanag na buwan. Madako na tayo sa pinakabuod ng kwento. Ayon kay Manang Agustina, minsan kapag nakaupo siya sa hagdan ng bahay, meron umano siyang napapansin na parang anino tumatakbo sa bakuran. Hindi naman binigyang pansin ng mga magulang, buhat ng ang mga bata kung minsan kung ano-ano ang nakikita, lalo na kapag madilim. Ngunit isang beses noon, habang abala ang kanyang ina sa kusina, 6:00 pasado pa lang naman ng gabi, ito na mismo ang nakapansin na meron ngang parang anino na biglang dumaan sa baba. Napaisip ang nanay na pagtanto na hindi na mamalikmata ang anak. Simula noon, lagi nang nagpapaapoy ang tatay sa labas tuwing takip silim at hinahayaan lang ito magdamag. Wala namang problema sa kahoy na gagamitin pang gatong, buhat ng nagkalat lang puroon sa paligid. Malaki ang apoy tipong liliwanag talaga ang harap ng bahay. Hanggang isang beses pa, 6:00 din ng gabi,
Bumaba si Manang Agustina, dumampot ng isang pirasong walis tingting at naglaro sa may dingding ng bahay. Tinusok-tusok nito ang mga maliliit na butas. Yung tatay niya naman kakapasok lang mula sa pagpapaapoy sa labas, kaya maliwanag yun. Ang nanay naman ay abala sa kusina pero tabi lang naman ni Manang Agustina. Maya-maya, habang naglalaro ang bata, nagtaka ito kasi yung anino niya sa dingding ay dahan-dahan na lumalaki na parang kumakalas. So napatingin sa paanan si Manang at nakita niyang dalawa ang kaniyang anino, kaso yung isa ay palaki ng palaki. Pagkaharap niya ulit sa may dingding, sobrang laki na ng anino na sinlaki na ng tatay niya. Tapos nakadipa ito na para bang anumang sandali ay yayakap sa kanya. Tapos ang pinaka nakakapangilabot nun, mahahaba umano ang mga galamay at parang mayroong matutulis na kuko, kung kaya sa puntong yon ay napaatras na si Manang Agustina at napasigaw ng malakas. Sa pagkataranta ng mga magulang ay dali-daling lumabas ang dalawa. Ang tatay, sa may hagdan pa lang ay agad na hinila ang kamay ni Manang Agustina papunta sa loob ng bahay nila. Ang dahilan, kita rin nito ang malaking anino na biglang lumiit pagkatapak niya sa may hagdan. Pagkatapos ay tumakbo base sa nakikita niya sa dingding ng bahay. Kaya sa labis na pagkataranta, talagang natulog sila ng maaga nun. Habang ang tatay, ilang oras na panay nagmumura sa labas at galit na galit. Nang malaman ng lolo at lola ni Manang Agustina ang nangyari, nagpatulong ang mga ito sa isang sundalong kaibigan dahil meron po yung alam kung paano itaboy ang mga masasamang nilalang. Ang ginawa, naglibing daw sa bawat kanto ng bakuran ng mga pangontra. Maaaring aswang umano ang aninong na mataan nila na nagbabalak ng masama sa bata. Mabuti na lang at alerto ang mga magulang dahil kung hindi, malamang sa malamang ay baka napano na si Manang Agustina. Matapos ang ginawang paglilibing ng mga pangontra, ay hindi na nakikita ni Manang yung aninong padaan-daan sa kanilang bakuran. Ngunit upang makasiguro, kapag madilim na ay hindi na pinapayagang bumaba ng bahay ang bata, sapagkat ayon sa lolo at lola nito, napag-alaman nilang merong bantog na aswang sa lugar na yon. Bagaman medyo may kalayuan ng distansya, malapit lang yun para sa kanila. Wala namang patunay kung ito ba talaga ang aninong nakikita nila. Ngunit para makasiguro ay mas mabuting nakahanda lagi. Mabuting umiwas na lang sa peligro kaysa sa mapahamak. Awa naman po ng Diyos ay hindi naman po yun naulit. Magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bernadette. Ibabahagi ko lang ang kwento ng aking lola Basyang tungkol sa kaniyang kaibigan na isang aswang. Noong unang panahon, meron silang baguhang kapitbahay sa bukid na isang teacher na babae. Mataas na ang edad ngunit wala pang asawa. Dati ay binatang lalaki ang guro roon, kaso umalis ito kaya pinalitan ng bago. At ayun na nga, isang babaeng magtuturo na itago na lang natin sa pangalang Ma'am Judith. Sa umpisa, hindi lumalabas ng bahay ang guro at nag-i-stay lamang ito sa loob kapag uuwi na tuwing hapon. Sobrang nakakabagot lalo pat konti lang ang mga tao sa lugar na yon. Pero nang magkakilala sila nila Lola Basyang, naging kaibigan nila ito. Nagkukwentuhan sa hapon, minsan inaabot pa ng gabi. Wala rin kasing ibang pagkakalibangan ang guro pagkatapos ng klase nito, kaya pumupunta sa bahay ni Lola.
Hindi rin naman pwedeng akyat baba sa bayan kasi nga malayo ang lugar na yon. Sasakay ka pa ng motorsiklo pababa, gastos pa yon. At pahirapan pa ang daan dahil minsan maputik at lubak-lubak pa talaga. Kaya doon na lang namamasyal kina Lola, nagkukwentuhan sa kanila. Mabait si Ma'am Judith. Tuwing babalik ito sa bukid mula sa bayan, ay meron daw talagang pasalubong na mga pagkain tulad ng biskwit at kung ano-ano pa kina Lola. Mahilig siya sa sitsirya at kindi kaya ayon, isa sa dahilan kung bakit mataas ang asukal sa dugo ni Lola. Hindi nakikikain si Ma'am Judith sa kanila, patikim-tikim lang daw kapag inaaya. Umuuwi talaga dahil anito, meron daw siyang pagkain sa kanila na masasayang kung hindi niya kakainin. Tungkol naman po sa aso nila Lola na nakatali sa kubo, nilipat ito sa likod ng bahay kasi galit na galit sa guro. Yung tipong gustong makawala at parang mangangagat talaga na nakakapanibago sa kanila bunsod ng hindi naman daw ganun ang ugali ng aso nila. Sa umpisa syempre, akala normal lang bunsod ng baguhan nga sa mata nito ang bisita. Ngunit sa ilang ulit na pabalik-balik ng guro kina Lola, kahit hindi naman daw nakikita ng aso kasi nga nasa likod na ito ng bahay, pagdating daw ng guro parang alam daw at naaamoy ng alaga ang samyo ng teacher dahil bigla na lang magwawala. Tatahol ng tatahol at titigil lang kung uuwi na ang guro. Hindi lang pinansin nila Lola ang kakaibang ugali ng aso. Nalingid sa kanilang kaalaman ay meron na pala itong naaamoy na kakaiba sa kanilang kaibigang bisita. Ang unang nakapuna, ang nanay mismo ni Lola Basyang. Saad pa nito, parang may nadiditik daw ang aso sa kaibigan ni Lola. Hindi naman daw ganun ang ugali ng asong yon sa ibang bisita. Hanggang sa napansin na rin ni Lola na kapag bumibisita ng hapon itong kaibigan niyang guro, lalo na kapag araw ng Biyernes, may naaamoy siyang parang langis na malangsa. Dito na sila naghinala na baka wakwak itong maestra. Kasi una, hindi raw ito nakikipag-usap ng nakaharap. Kung baga hindi tumititig ng matagal, tumatagilid at paiba-iba ng direksyon ang mata upang hindi siguro makita na baliktad ang refleksyon ng kausap. Minsan isang hapon, nagkukwentuhan sila nun sa kubo. Yung nanay ni Lola Basyang, pasimpleng nagwawalis sa bakuran kahit na wala namang wawalisan. Ilang sandali ay lumapit ito sa kubo. Pagkatapos, nilagay ng pabaliktad ang walis sa bungad ng pintuan nito. Kung baga, sinubukan ang nalalaman nitong paraan upang malaman kung aswang ba ang isang tao. Sa maniwala kayo o hindi, inabot sila Lola ng 6:00 pasado ng gabi sa loob ng kubo. Kung dati, ilang minuto lang naman nakikipagkwentuhan ng guro. Nang maglagay ng baliktad na walis tingting doon, hindi na mapakali ang kaibigan ni Lola. Tatayo, uupo, parang gustong magpaalam, ngunit hindi nito magawa at patay maling pabalik-balik ng tingin sa walis tingting. Inaya pa ng nanay ni Lola na kumain na sa loob, pero tumanggi raw ito dahil sa bahay na lang daw niya siya kakain. Nang tanungin naman ni Lola baka gusto nang umuwi, hindi makasagot. At dahil yun na nga ang nangyayari, hindi makalabas sa kubo, napahiling na lamang ang nanay ni Lola Basyang. Kaya naman, inalis niya rin ang nilagay na walis tingting sa bungad ng pintuan. Matapos nun, ay agad na nagpaalam ang guro at umuwi. Samantalang si Lola nun, hindi niya alam ang ginawa ng nanay niya kaya nung malaman nagulat talaga siya sa sinabi ng ina. Sa ginawa ng nanay, dun lang nalaman ni Lola Basyang na ang walis tingting ay pwede palang gamitin para malaman kung aswang ba ang isang tao.
Medyo nahiya at nagilty raw si Lola Basyang sa ginawa ng nanay kasi nga mabait yung kaibigan na guro. Kaya kahit may nadiscover sa pagkatao nito, ay hindi iniwasan ni Lola ang kaibigan sa halip. Binibisita pa niya sa bahay nito. Hanggang sa isang araw, umamin si Ma'am Judith. Sagot naman ni Lola Basyang, "Na ano? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, Ma'am." "Talaga? Di mo naintindihan? Hindi mo ba alam yung ginawa ng nanay mo?" "Anong ginawa? Na ano nga?" Nagkukunyari si Lola para hindi masaktan ang kanyang kaibigan. "Siguro ang nanay mo lang ang nakakaalam. Pero sasabihin ko na sa'yo. Total magkaibigan naman tayo." "Na ano nga?" "Na yun. Nabulgar ako dahil sa ginawa ng nanay mo. Aswang ako, Basyang." "Totoo talaga na aswang ka? Di mo ba napapansin ang reaksyon ng aso nyo? Naaamoy niya na isa akong aswang." Inamin ng guro na isa siyang aswang pero hindi tulad ng iniisip ng karamihan na kapag aswang ang isang tao ay masama na. Ano pa ba raw ang itatago niya nabuking na siya ng nanay ni Lola. Halos hindi makapagsalita si Lola Basyang sa nalaman. Hindi inakala na aamin ang kaibigan. Itong kaibigan ni Lola Basyang naging aswang dahil tumanggap ng binhi ng pagkaaswang mula sa nanay na isa rin umanong guro dati bago pumanaw. Nangako ito sa kanya na kahit ganun daw ang sakit nila, kailanman ay hindi sila namirwisyo ng ibang tao. Nagtatago lang at lumalayo upang makaiwas sa mga mapanghusga. Meron din kasing mga aswang na masama na baka kung magkataong nandudoon din sila ay madamay pa. Kung maari lang daw, siya na ang huling aswang sa angkan nila para matigil na ang sumpa. Katunayan, yun ang dahilan kung bakit hindi siya nagkaroon ng asawa. Natatakot na baka pati asawa niya kung magkataon ay husgahan siya. May iilang aswang daw sa angkan nila, pero lahat sila ay hindi tulad ng iba na namiminsala ng tao. Tulad lang din daw sila ng mga normal na tao, namumuhay ng patas. Ang kaibahan lang, mahilig daw po sila sa mga kinilaw, hindi gumagamit ng asin, at totoong nababahuan sa amoy ng bawang. Nakakasuka at nakakalula umano kapag nakaamoy sila, lalo na mga dinikdik na bawang. Ang pinakamasarap daw sa kinilaw ay atay ng manok, subalit hinuhugasan muna bago kinakain, pero minsan lang daw po yun, kalimitan, half-cook talaga. Ngunit sa kabila ng pagkaaswang, ni minsan ayon po kay Lola, sa tanang buhay ni Ma'am Judith, hindi ito nagpadala sa alok ng ibang aswang, kahit na tumikiman lang ng konting patak ng dugo ng tao. Bahala na magtiltil daw siya ng asukal, wag lang makatikim ng dugo at karne ng tao. Marami pang nalaman si Lola Basyang tungkol sa pagiging aswang ng kanyang kaibigang si Ma'am Judith. Isa rito ay ang pagpapahid ng langis sa katawan dahil nangangati umano tuwing sasapit na ang dilim. Halos gabi-gabi raw ginagawa, halos walang mintis. Kung minsan nakakalimutang maligo sa umaga kaya nangangamoy malangsa. At ang mga aswang daw, Sir Alex, meron umanong mga bulsa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tawag daw ay laylay o yun bang sobrang balat. At mga aswang lang daw po ang mayroon nun. Meron sa kilikili, sa tiyan, sa singit, at marami umano ang purpose nun. Isa, ginagamit lagayan ng lana o langis, lagayan ng anting-anting, at kung ano-ano pang bagay na meron ang isang aswang. Maraming salamat sa inyong lahat.
Mangangala pa po ako ng kwento kaya abangan nyo na lang po sa susunod. Hanggang sa muli, Aka Bernadette ng Capiz. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts. Ayan, i-welcome po natin unang-una itong bagong nag-join, no? Si Al Fernando. Ayan, tama nga, Al Fernando. Sige, maraming salamat po sir sa pag-join po dito sa ating programa. Malaking tulong po. Pangalawa kay Rose Kim, no, na 11 months member na. Kay Rancid Horror Stories. Kay Mike na 26 months member na. Kay Susan na Dorn. Kay Samantha Cruz. At syempre kay Cheng's Channel na 10 months member na. Kay Liam, kay Darlene Kabatuan. 44 months na si Ma'am Darlene, no. Thank you po ma'am. Kay Ramonita Verdugo na magwa 1 month na. Kay LCD Acosta na 41 months member na, no? Kay Rosary Jayarante 2 months, Esmeralda Jucares na 7 months na. Of course, kay Jeffrey Bunyad 18 months member na. Kay Jonizel Al Viola na 20 months member na. Jim Semilia 24 months member na. 2 years na si sir. Thank you sir. Kay Luis Elmido 20 months member na. Last but not the least, kay Madam Christine Olzon na 44 months member na, no? Dalawa sila ni Ma'am Darlene ang pinakamatagal dito sa ating membership. Pangatlo ito si Ma'am LCD Acosta. Oh. Ayan, again, taos puso po ang inyong narrator. Nagpapasalamat po sa inyong kabutihan. Mula noon hanggang ngayon ay nandirito pa rin po kayo sa aking channel. Tunay na sumusuporta. At syempre sa mga silent listeners, no? Thank you po sa inyong lahat. Sa mga nag-subscribe. Ganun din po sa mga hindi nag-subscribe, sa mga listeners natin. Okay lang. Maraming salamat pa din po sa inyo. Baka naman gusto nyong mag-subscribe sa isa pang channel natin, SMCE Compilation. Nandyan lang po sa mga description box at saka sa comment section matatagpuan. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang sigaw lamang po ito mga kaibigan para ma-shoutout din po natin ang mga commentators ng mga video, no? Ayan, binabati ko unang-una si Kagi Tumaob. Magandang umaga din po sa iyo. Kay Diego De Los Reyes. Ayan, thank you po. Kay Hazel Fiesta. Christy Harm of Germany. Kay Arlene Cools Besa. Christopher Puyat. Ayan, mahilig magpuyat si sir kasi ang apelyido na ay Puyat. Joke lang sir. Kay Eliniel Carlos, no? Ayan, kay Rexy Abergas. Thank you po sa mga no-skipping us dyan. Thank you sa inyong lahat. Kay Tiger Lily. Ayan, kay Ramonita Verdugo. Niles Gio or Junizel Viola ito, no? Kay Anika Mishka, syempre. Leslie. Kay German Marasigan. Kay Rodel Calisco. Sabi niya, silent listener daw siya. Paki-shoutout naman kay Feli Joy Perihan. Pakisabi, I love you. Ayan, sige. Last but not the least, kay Madam Mary Asilar. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.